Anak ng bagyo. Sa maliit na baryo sa gilid ng dagat, nakatira ang 10 taong gulang na si Liam, isang payat na batang mangingisda na kilala sa pagiging tahimik at mapagmasid. Anak siya ng isang mangingisdang namatay sa gitna ng bagyo 2 taon na ang nakalipas. Simula noon, mag-isa na siyang tinaguyod ng ina na may mahinang kalusugan. Isang gabi, dumating ang pinakamalakas na bagyong naitala sa kasaysayan. Ang hangin ay tila mga halimaw na humihiyaw, at ang dagat ay parang halimaw na gutom sa lahat ng nasa pampang. Nang bumagsak ang isang higanteng alon, winasak nito ang kalahati ng baryo. Sa gitna ng kaguluhan, isang matandang mangingisda ang humila kay Liam at sumigaw. Mas mahigit, tatakbo ka ngayon, Liam. Hindi ka pwedeng mamatay dito. May dahilan kung bakit ka ipinanganak sa panahon ng unos. Hindi na niya muling nakita ang matanda. Matapos ang bagyo, nagising si Liam sa isang isla na hindi niya kilala. Wala ang ina, wala ang mga kababaryo, at tanging mga sirang bangka at patay na punong kahoy ang paligid. Gutom, uhaw, at nanginginig, nagsimula siyang maghanap ng pagkain. Sa paglalakad niya, nakakita siya ng isang kakaibang nilalang, isang malaking ibon na kulay pilak ang mga pakpak at may matang kumikislap na parang bituin. Sa halip na umatake, inilapag nito sa harap niya ang isang tuyong isda at tumingin ng diretso sa kanyang mga mata. Para bang sinasabi nitong, mabubuhay ka, basta may tapang ka. Nalaman ni Liam na hindi ordinaryo ang islang iyon. May mga halimaw na kahawig ng higanteng ahas na may 2 ulo, at mga halamang nakakakain ng tao. Kailangan niyang magtago sa mga lungga sa gabi at gumamit ng matulis na kahoy para ipagtanggol ang sarili. Pero isang gabi, habang umuulan, narinig niya ang tinig ng isang bata mula sa malayo. Sinundan niya ang tinig at nadiskubre ang isang batang babae na halos kaedad niya, sugatan at nanginginig. Ang pangalan nito ay Arya, isang ulila na naipit din sa isla dahil sa bagyo. Magkasama nilang tinangkang mabuhay, nangunguha ng prutas, nanghuhuli ng isda, at nagtuturo sa isa't isa ng paraan para makaligtas sa mga halimaw. Pero natuklasan nila mula sa isang matandang tala sa kuweba na ang islang iyon ay sentro ng isang sinaunang sumpa, bawat 30 taon, may dumarating na bagyo na hindi lang hangin at ulan, kundi may kasamang mga halimaw mula sa dagat. At ang nakakatakot, malapit na namang dumating ang bagyong iyon. Sa huling gabi bago dumating ang sumpang bagyo, bumalik ang pilak na ibon kay Liam. Dala nito ang isang kakaibang sibat na kumikislap sa dilim. Sa pamamagitan ng mahiwagang pangitain, nalaman ni Liam na siya ay apo ng isang mandirigmang nagligtas sa baryo mahigit 1 siglo na ang nakalipas, isang anak ng bagyo, na pinanganak para harapin ang mga halimaw ng dagat. Gamit ang sibat, nakipaglaban si Liam at Arya laban sa dambuhalang nilalang na lumitaw mula sa gitna ng bagyo. Sa gitna ng sigawan ng hangin at hampas ng alon, naalala ni Liam ang huling salita ng matandang mangingisda. Mas mahigit, hindi ka isinilang para magtago sa unos, isinilang ka para maging liwanag sa gitna nito. Matapos ang bangis ng labanan, natapos ang sumpa. Ang isla ay muling naging ligtas, at ang dagat ay bumalik sa katahimikan.